Alright, magandang gabi sa lahat. Siyempre, no, live tayo. Magaling ba? Maganda ba yung host natin? Okay lang ba palakpakan natin? Di ba? Pag Ilongga, gwapa. Ha? Naintindihan nyo ba yung ano? Naintindihan nyo ba yung kitaan? Yes! Alright. So, grabe no, ang ganda ng kitaan. Sarap lang na ano, alam nyo, mga kapatid, no? Nung una kong umatin dito, nung nakita ko yung kitaan, nag-star-star na yung mata ko. Yan. Kasi yung dalawa kong kapatid, naiwan doon sa bahay. Sabi ko, ito na. Isa sa left, isa sa right. Pag uwi ko, tol, gutom yan. Tulog mo yan. Anyway. Alright. Pangalan ko, Dindo Public, 12 graduate lang. Sino yung mga high school graduate dito? Yung high school graduation lang. Ha? Yan. So, ibig sabihin, hindi lang ako nag-iisa, no? So, dati ho akong joyride rider. O sino na nakakita ng joyride rider dito? Ha? Yung mga hindi nakakita ng joyride rider, doon yan sa taas dumadaan. Hindi yan sa kalsada. Ha? Kasi ho, yung joyride rider, dami yan sa, ano, tama ba? Sa kalsada. Sige, para at least na magkaroon kayo ng idea sa akin, makarelate kayo sa akin, at makilala nyo, sino ba tong gwapo na nagsalita dyan sa harapan? Yeah! Alright! Yan, kwento ko lang sa inyo kasi baka mamaya, pag meron kayong makita dito, baka sabihin nyo, galing ata sa mayaman to si Sir Dindo eh. Mayamang pamilya. Right? Hindi ho. Kwento ko lang sa inyo ng kaunti. Ito yung bahay namin. Alam nyo, nakita ko to sa Google. Yan. Yan yung bahay namin last 2017. Maganda ba? Magandang sunugin. 8 kami magkapatid. Pampituho ako, yan yung bahay namin. Sa hirap ng buhay namin mga kapatid, no? 13 years old pa lang ako, natuto na akong manisid. Ha? Sa dagat ha, hindi babae ha. Kayo talaga, pero gusto ko yung paano kayo mag-isip, ha? So, yan yung trabaho ko. Okay? Yan yung trabaho namin, yan yung hanap buhay namin. At yun nga, sa hirap ng buhay namin, high school graduation na yung natapos natin. Yan, gwapong-gwapo ko dito, oh. Kami yung unang batch na graduate ng K-12. Yan. K-12 ba? K-12. Hindi ko alam kung bakit dinagdagan yung K-12 eh. Matagal na sana akong nag-graduate eh. No? Alright. So, ito ho, dahil sa hirap ng buhay, alam nyo, graduation namin last April, tanda ko ba, April 5 of 2018. Kinabukasan, lumuwas agad ako dito sa Manila. Tanong nyo bakit? Mahirap yung buhay sa probinsya eh. Yan. So, pumunta ako dito. Marami ho akong mga trabaho na naging experience. Una kong salta dito, construction worker. Ang sabi pa ng mama ko, anak, pag ando na kayo sa Manila, ha, huwag kayong maglakad-lakad. Kaya ang nangyari, yung kasama namin, sabi ng kasama namin, dito muna kayo, iwan ko muna kayo kasi meron muna akong kuhanin yung kaldero daw na iwan sa San Juan. Iniwan kami doon sa Farmers. Doon, nice hotel. Ako at yung kapatid ko, hindi talaga kami umalis kasi sabi ng nanay namin, baka mawala daw kami. Kung saan kami iniwan, doon lang din kami gutom na eh. Tama ba? Kasi first time namin sumalta dito, no? Sa Metro Manila. So, yan. Marami pa, naging delivery rider, naging ahente, and then dito ho ako, nabagsak, joyride rider. Alright? Rain or shine to. Humahataw sa trabaho kasi ako yung bata na may pangarap. Ang tanong, ikaw may pangarap ka ba? Yeah! Yan, tama? So, ito naman, actually, hindi ko alam kung paano kayo naimbitahan. Paano ba kayo inimbitahan dito? Kinaladkad ba? Right? Kasi yung kapatid ko, sabi ko, tol, sama tayo. Sabi niya, saan? Sa Robinson Galleria, mang chicks tayo. Ganun ho yung diskarte ko kasi, siyempre, binata pa kami nung mga panahon na yon. Tama? So, nadala ko siya. Dito, sinalang ko. So, ako naman, naimbitahan ako sa tao na construction worker. Sa loob ng jeep. Yan. Sa loob ng jeep. Nakatira ako sa Payatas, galing ako ng Montalban, naghatid ng sasakyan. Pag uwi ko, nakasabay ko sila sa jeep. Sabi niya sa akin, alam mo na ba yung M Global? Isip-isip ko, anong alam ko maninisid ako tapos alam ko yan. Wala nga akong cellphone nung panahon na yun eh. Tama ba? So naimbitahan ako and then, kagaya mo, siguro dito banda yun eh. Yan, dyan, walang tao eh.
Ito, dyan ako upo. Yan. Yung umupo sa, yung pangatlong upuan, yayaman. Kaso walang tao eh. Walang tao, yan. Ito ho yung una. Palakpakan naman natin. Alright? Ito ho, first day ko. Alam nyo, sobrang wise yung taong nagdala sa akin. Sinalang ako dito sa unahan. Bakit? Hindi ako makaalis. Punong-puno eh. Ihing-ihin ako pero wala akong choice. Sige, tiisin na lang. Mamaya after presentation. Ha? So, yan. Alam nyo, napaliwanagan ako ng business. Doon sa baba ng building na to. Nagustuhan ko. Oo. Yun nga yung sabi ko kanina na, sabi niya kasi pag meron kang isa sa left, isa sa right, kikita ka ng, magkano? 1.8. So, inisip ko, yung kapatid ko na dalawa na naiwan. Yan, ha? Kaya excited akong umuwi doon sa Payatas kasi doon kami sa Payatas eh. 3 kami sa apartment. Sabi ko, tol, grabe, yayaman tayo. Eto na ngayon. Kasi galing sila sa trabaho. Sabi niya, tol, gutom lang yan. Itulog mo yan. Kain ka muna. Kinabukasan, sabi ko sa kapatid ko, tol, may 500 ka dyan. Aatin kasi ako ng 13th anniversary ng doon sa Philippine Arena, dito sa EJJ. Naalala niyo yun? Sabi niya, yaman, hihiram ka ng 500. Hello! So alam nyo, mga kapatid, no? Kaya ako nakapagsimula dito, pinangutang ko yung pinanimula ko dito. Yung pinaliwanag kanina, yes, ganun din ho. Gusto ko yung business, wala akong panimula. Pero meron akong paraan. Pinangutang ko. O ito nangyari sa akin. Nung pinangutang ko, tingnan nyo to. Yung itsura ko. Tama? Nakakita na kayo ng badyaw. Badyaw, nakakita na kayo? O, dami no? Tingnan mo yung itsura na yan, parang badyaw. Okay lang. Bakit? Good jaw na ngayon. Di ba? O, ganun kaganda. So, ito naman, ito, ang gwapo ko dito talaga. Ito yung mga panahon na nagsimula ko. Oh, alam niyo yung mga tumatawa, hindi yung mayaman. Yan yung itsura ko dati. So, happy lang. Tama? So, doon yan sa Payatas. Sabi ko, yayaman ako. Yayaman ako. Hataw ako. Sabi ng kapatid ko, kung ayaw mong matulog, magpatulog ka. May duty kami bukas. Gabi kasi yan eh. Humahataw ako eh. Yan. So, ginawa ko, inaral ko yung negosyo. Grabe ho, di ko may imagine. Dugyot na dugyot. Tama ba? Alam nyo, 50 pesos ho yung pantalon ko. Okay. Bakit? Wala nga akong pera eh. Kaya nga ako nagnegosyo kasi wala akong pera. Gusto kong umasinso eh. So, ito naman, doon to sa Santa Rosa. Right? Hindi ho nagiging madali ha? Okay? Hindi ho naging madali. Bakit? Isa din ho akong marketer. Okay? Alam mo yun, pag pinapahataw ako ng applyan ko, antok na ako, tulog muna ako. Tama? Tulog muna. Pag tinitingnan, kumusta yung production mo? Wala eh. Tama ba? Wala. So, naawa ko sarili ko. Kumbaga, doon ko na-realize na ginawa ko tong business na to para aasinso. Hindi para magpasaway sa taong hindi ko kakilala na tinulungan ako kung paano umasinso. Yan. So doon, tinapi ko yung sarili ko. Hindi na ako nag-antay na pagalitan pa ako. Okay? Sinabi ko ng sarili ko na kailangan mong umasinso, maraming taong nag-aantay sa'yo. Yan, ha? Kaya, hataw tayo. O, ito nangyari sa akin. Nung tinuloy ko yung business, o ito naman kinita ko, actually, 32,000, 1 week lang yan. Okay, palakpakan natin. Ito naman, 102,000, 16 days lang ho yan, na kinita. Okay? So, ito naman, actually, 1 week lang yan, 79,000. Nung mga panahon pa na mayroon pang ganito, yung chiki. Alright? O, ito naman guys, no? Kumbaga, ito po yung ipapakita ko. Don't ever think na binabrag ko sa inyo. Gusto ko lang kasi ipakita to para ma-inspire kayo. Okay? So, ito yung kinita ko mula nung January this year. Right? So, ito. Nung January, kumita ko ng 67,000. Sabi ko, kaya pa to. Kaya kong mag 6 figure. Pagka February, kumita ako 103. Ginanahan ho ako. Sabi ko, dublihin ko yung sipag ko. Pagka March, nagdubli nga siya kasi dinubli ko yung sipag ko.
Okay? Masarap ba sa feeling na ganon? Okay? Sobrang sarap. And then, nung April naman, kumita ko 148,000. 148,000 naman nung May. Right? And then, ayan yung applyin ko. Yan, nagdala sa akin dito. Yan, applyin. So, ito naman, last June. Ito naman kinita ko 52,000. Right? Maaring tanong mo, sir, bakit bumaba? Okay lang yan. Di mo kasi alam yung kwento nito eh. Tama ba? Nilaban lang natin to. Right? Pero, tinuloy natin yung business. O ito naman yung kinita ko nung July. Okay ba yon? Actually, ito maganda. From August 1 to August 11. 11 di ba ngayon? Yung kinita ko na is 114,000. Alright? Meron pa akong isang Max Victus na PN at isang Essential Pro, hindi ko pa na-encode. Wow! Yung kikitain ko sa isang Max Victus is 38,500. 4 na palo. Grabe, no? Sobrang sarap sa feeling nun. Ngayon, ito na nangyari. In my first 1 year and 8 months, simula nung full-time ako, that was July 21, at 23 of 2020. So, simula nun, 1 year and 8 months lang na-hit ko yung first million ko. Okay lang ba palakpakan? Right? At the age of 22, nagiging millionaire circle ako dito sa company natin. Right? So, may kwento to eh. Alam niyo yung kwento nito? Simula nung nag-aaral ako from graduation ng elementary, high school, ang sinasabi ng nanay ko sa akin, may ribbon ka na naman ngayon. Kalabasa. Tama ba? Kasi bulak-bulho ako sa pag-aaral eh. Right? Pero sarap lang sa feeling na una akong makaakyat sa stage na sobrang daming tao, tinawag yung pangalan ko, tapos may SASPA. Yan. Grabe. Kaka-excite lang. And then ito, napakaganda. After nung inawardan ako ng Millionaire Circle, after 3 months, that was June, right? Inaward naman ako as a Gold Executive Prime at Gold Executive by the position. Okay? Napakaganda. Inawardan ako ng Millionaire Circle, after 3 months, gold na naman. Kumbaga magkasunod lang. And then, kasama ko dyan yung asawa ko. Asawa na kasi kasal na, no? Right? So, ito maganda. Hindi lang ako ang nag-rank up. Actually, sobrang dami namin. Sa grupo ko, sobrang dami namin na na-recognize dyan. So, ito maganda. Alright? Alam niyo yung maganda? Ito, maganda ba to? Yes! Actually, bakit ko sinama to, no? Alright? So, yung asawa ko kasi ibang lahi, foreigner. So, Nepalese siya. Marami na siyang bansa na puntahan, especially sa Europe countries. Nakapunta ng France, Berlin, London, Corsica, Switzerland, marami pang iba. Pero alam nyo, napakaganda sa isang ginawa kong decision. Ayan, oh. Saan ba to? Right? Ganon siya Ganon siya kaganda. Bakit? Sinong mag-akala na isang foreigner, tapos napunta sa isang networker? Tama ba? At ito pa. Napakaganda. Bakit? Dahil gwapo tayo ang pinupuntahan. Right? So, ito na makaganda, mga kapatid, no? Alam nyo, nang dahil sa opportunity na to, nang dahil sa business na to, is ako yung kauna-unahan na nagpakasal sa barangay namin na lahat ng gastos sa akin. Yung magulang ko, walang gastos ni piso. Yung mga kamag-anak ko, hindi ko hininga ng tulong. Lahat ng gastos sa akin. Okay? Gumastos ako ng kulang-kulang 100,000. Di ba? Sobrang sarap lang sa feeling na dahil sa opportunity na to. Kasi marami doon sa amin, magpakasal, ibenta yung kalabaw, ibenta yung baka, manghingi ng tulong sa mga tsuhin, maipakasal lang yung anak nila. Tama? Pero nang dahil sa opportunity na to, ako yung kauna-unahan na nagpakasal doon, na sa akin lahat ng gasto. Okay ba yon? Right. So ito naman, nakasama ako sa top 300 ng company. Yan. Sige ho, tuloy nyo. Okay.
Alam nyo, first time kong makasama dito sa top 300. Right? Sabi ko, ganito pala kasarap sa feeling na makasama mo yung mataong mga mayayaman. Tama ba? So, sino lang ba naman ako? Yung dating mukhang badyaw, tapos ngayon, sulir na. Huh? Iba. Tama ba? So, ito naman, ito may kwento dito. Bakit ko sinali itong slide na to? Nung na-invite kasi ako dito, yung cellphone ko, skiki. Alam niyo yung skiki? Ha? Yung cellphone ko kasi na yon, bubuksan ko yung likod, tatanggalin ko yung battery, hahanapin ko yung clip charger, saksak para malagyan ng charge yung battery. Yan, ha? Okay? So, yun yung cellphone ko. Pero nang dahil sa opportunity na to, yung mga gadget na gusto ko, nabili ko dito. Okay ba yun? Okay? Ganon lang siya ganon lang siya kaganda. And then, yun. Napakasarap sa feeling, nung pag 25 years old ko, niregaluhan ko yung sarili ko ng sasakyan. Binili ko siya ng cash. Alright? Cash ho. Cash. Ha? So, sarap sa feeling na bumili ka ng sasakyan kasi actually, na-excite na ako kasi kumbaga approve na si Mrs. na doon sa sports car. Alright? Okay? So, ito naman napakaganda. Bakit? Ito yung isa sa negative dati. Negative to, kapatid ko. Nakakatanda sa akin. Nung bumili ako, next year, pagka February, bumili din siya ng cash. O, di ba? Sarap, no? Andun yan sa likod, no? Si Brother Armando. Ha? Okay, napakasarap sa feeling. At alam nyo ba? Baka kasi nakita nyo yung resulta namin. Baka hindi nyo alam kung paano kami nagsimula. Paano ba kami nagsimula? Pakita ko sa inyo. Ito yung picture namin last 2018. Di ba? Gwapo, no? Okay? Yan. And then, ito yung panahon na yung kapatid ko in-invite ko. Ito yung sabi ko kanina na, Tol, punta tayo ng Robinson Galleria. Mang chicks tayo. Yan yun. Yan talaga yung na yan. Ha? Ngayon, sabi ko sa upline ko, may dalawa akong invite. Yan. Dinala ko dito. Sinalang ko dito. Pinaatin ko ng ganito. Pagkatapos, kinausap dun sa baba na ilabas yung pira. Kinabukasan, pagkatapos ng presentation, nag-PN, umuwi kami, may pamasahe pa. Kinabukasan, wala na siyang pira. Sabi niya, nabudol ata ako. Sabi niya sa kapatid namin, Tol, pwede makahiram 500. Wala akong pamasahe. Bayaran ko lang sa sahod. Tama ba? Pero alam nyo, yung ginawa niyang desisyon na yun, nakabili ng sasakyan. Ito naman, best friend ko to, sumali din. Kami lang dalawa tumuloy. Pero ang maganda, dahil kami dalawang tumuloy, yan o. Tama ba? Yung itsura namin, dugyot. Tama ba? Anugnog. Dati, tapos ngayon, parehas na Honda City. Ay, sas. Tama ba? O, ito maganda. Alam nyo, pasalamatan nyo yung taong nagdala sa inyo. Ito yung taong nag-invite sa akin. Ako na in-invite niya, at siya na in-invite ko. Tama ba? Alam nyo maganda? Bakit? Yan tatlo kami. Parehas na Honda City. Alright! Di ba? Ramdam ko dito, alam nyo, Mirong nakaupo dito, na sila naman yung next na mapakinggan dito. Tama ba? Okay. So, ito napakaganda. Bakit? Nung binili ko yung first car ko, inuwi ko ng Masbate. Masbate, probinsya ko. Bisaya ako. Sino Bisaya dito? Mga Bisaya, gahe. Tama, gahe. Gahig naong. Alright. So, ito na. Umuwi ako ng probinsya. Alam nyo, sa sobrang excited ko, 21 hours straight driving. Walang kapalitan. Kasi nung mga panahon na yon, sobrang traffic po sa Sipokot, Bicol. Tama ba? December kayang drive. Pero nung nakita ko yung barko, sabi ko, grabe. Lumuwas ako ng Manila, walang-wala, pira nga, walang pangkain. Tapos ngayon, uuwi, may dalang sasakyan. Sarap sa feeling, totoo lang. Hindi ako nakaramdam ng pagod, hindi ako nakaramdam ng antok, kasi sa sobra kong excited. Yan. And then,
Yung mga magulang ko, pinagmamayabang na pala ko doon. Yung anak daw nila, may sasakyan. Kaya dinala ko doon para makita nila. Di ba? Sarap sa feeling. Alam niyo ho, ganito yung ginawa ko. Nung doon na ako sa Masbate, doon na ako sa bahay, hindi ko pinapasok doon sa bahay yung sasakyan. Doon ko pinark sa tabing kalsada. Tapos may upuan ako, umupo ako doon sa likod ng sasakyan, tapos nakaganon. Bawat dumadaan, oh, kumusta? Alam mo yun? Bakit yung mga kaibigan ko negative, hindi naniniwala eh. Tama ba? At least, nakita nila, uy, may sasakyan na nga siya. Tama ba? O ito, napakaganda. Bakit? Guys, napakasarap nito sa feeling. Yan. Actually, hindi pa ako nakasakay ng eroplano. Hindi ko alam kung ano ba yung feeling na sumakay ng eroplano. Tama ba? Pero excited ako dito kasi may travel kami sa Hong Kong, sa Shanghai. Ito naman this November. Right? So, maganda ba? Okay. So, ang tanong, sino yung gustong umasinso? Ha? Ang sabi kasi ng speaker, alam nyo, nung una kong umatin dito, ang sabi ng speaker, kung yung oo na lang, hindi mo magawa, ang pagyaman mo pa kaya? Tama ba? Kung sino daw yung walang pakialam, sila yung isinumpa na maghirap sa buhay. Ha? Kaya dapat attentive ka. Kaya dapat pag may tanong, may sagot. Sino gustong umasinso dito? Bakit kanina eh? Kaunti lang. Natakot. Ano po ha? Hindi po ako barangan ha? Wala po akong lahing ganun ha? Sino gustong umasinso? Yon. Okay, para at least na magkaintindihan tayo. So ganito. Kapag umasinso ka, nakuha mo pangarap mo. Tama? Pag nakuha mo pangarap mo, umasinso ka? Parang parehas lang, no? Pag umasinso ka, nakuha mo pangarap mo. Pero pag nakuha mo pangarap mo, umasinso ka. Okay. Sige, dahil umasinso ka at nakuha mo pangarap mo, pag-usapan muna natin yung pangarap mo. Okay lang ba yon? Okay. Alam nyo kasi, sa napakaganda ng business na to, sa napakaganda ng nangyayari sa akin, hindi kasi kayo magsisimula kung hindi inyo maintindihan to. Lahat ba dito may pangarap? Yes! Yan din yung sabi ng mga nakausap ko eh. Sabi mo, may pangarap ka? Yes! Ano pangarap mo? Ha? Ano pangarap mo? Makakain ng 3 beses isang araw. Pangarap ba yun? Hindi. Obligasyon mo yun. Huwag kang kumain. Patay kang bata ka. Tama ba? So, ang tanong, may pangarap ba kayo? Yes! Ano pangarap nyo? Bahay. Alright. Magandang tanong yan. Sige, pag-usapan natin. Bahay. Tama ba? O pagpasensyahan nyo na yung ano ko ha. Pagpasensyahan nyo na yung sulat ko. Alright? Hindi kasi ako teacher. Mukha lang. Tama ba? Di. I-erase natin yan. Ang hirap naman kasi magkaroon ka ng bahay tapos hindi sa iyo lupa. Tama ba? May bahay ako. Lupa sa'yo. Hindi. O yun. Tanggalin mo bahay mo. Hindi sa'yo lupa eh. Tama ba? Alright? O sige. Sabihin natin. Para sa'yo na talaga, no? Para sa'yo na talaga. Gawin natin. Yan. Tama yan. House and lot. Alright? Para at least naman, ang hirap naman. May lupa ka. May bahay pa. Wala. Lot lang. Walang house. Kailangan house and lot. Tama? Ang pinakatanong dito, magkano ba yung house and lot na gusto mo? Ha? 10M. Pwede na. Sana ano yan? Sana itatayo. Kasi pag-usapan natin dito itatayo, nako, yung 10 million mo, pag open mo, exit na. Hello? Di ba? Hindi po pwedeng ganun. Sige, pag-usapan natin. Magtayo ka siguro mga greater province ng Metro Manila. Pwede na. Sige, sabihin natin 5 million. Pwede? May house and lot ka. Mas maganda siguro may sasakyan. Tama ba? Sige, sabihin natin may sasakyan. Ano ba? Sasakyan lang or damihan na natin? Isa lang muna. Hirap nga sa isa eh. Tama ba? Mga magkano? Siguro yung ano ngayon, yung pinakamura. Right? Siguro mga 1 million. Pwede na ba? Alright. Ngayon, since na may sasakyan ka, hindi pwedeng walang savings. Bakit?
Tatanungin ka, pre, may sasakyan ka? Meron. Saan sasakyan mo? Sa bahay. Bakit di mo dinala? Walang paggas eh. Hindi po pwede. Tama ba? Kailangan meron kang savings para kang timang yan kung wala kang savings. Tama ba? Hello? Magkano savings dapat meron ka? Ha? 10 million? Hirap nga sa 5,980. Tama ba? Sige, ganito muna. Ha? Hindi muna natin lakihan. Kayo naman. Okay? Kasi, baka panaginip lang yun eh. 10 million? 5,980 puhunan? Pinag-isipan? Uy! Dito muna tayo. Sige, sabihin natin. Yung car mo, pangarap pa lang naman to. Tama ba? Alright. So, savings natin, kaunti lang muna. 1 million lang muna. Pwede? Kasi, sabi ng isang kausap ko, Sir, may savings ako. Magkano savings mo? 20,000. Oh, savings pala yan. Hindi yan savings, naipit. Hindi yan savings ha, naipit lang yan. Tama ba? Kayang ilagay sa wallet eh. Yung savings, yung hindi na magkasya sa wallet. Nag-guess niya ako? Ha? Kasi ito yung naririnig ko eh. Naririnig ko sa marami, may savings daw sa 20,000. Tama? Alright. Magkano na yung pangarap mo? Totalin natin. Ano pa yung kulang nito? Travel. Tama ba? Pwede ka namang hindi mag-travel, lalo na kapag takot ka sa eroplano. Tama ba? Pwede ka rin hindi mag-travel pag arthritis ka na. Tama? Pero para sa mga kabataan, ilagay natin yung travel. Kasi ako gustong-gusto ko din yung travel eh. Sige, magkano yung travel? Sige, pagpalagay natin 1 million. So total ng pangarap mo magkano? 8 million. Alam nyo, sa daming-daming kong tao na nakausap, yung pangarap nila, kahit 8 million lang, hindi pa rin nila natupad. Tanong nyo bakit? Kasi hindi nila alam paano kuhanin eh. Tama ba? Tinanong ko to sa Batangas, sabi ko, alam nyo na ba kung paano kuhanin yung pangarap nyo? Walang sumagot. Tinanong ko ulit dito. Alam nyo na ba kung paano kuhanin yung mga pangarap nyo? Yung isa, sabi ng isa nakaupo doon banda, ano daw? Okay, so ganito ha. Kasi isang beses lang tayo mabuhay sa mundong to. Tama ba? Hindi tayo papayag na mawala tayo sa mundong to na hindi natin makuha yung pangarap natin. So gusto kong maintindihan nyo to kung bakit natin kailangan abutin yung mga pangarap natin, bakit natin kailangan magnegosyo. Tama ba? Sino dito yung mga hindi pa member? Hindi pa member? Ha? Lahat na member. Alright? O sige. Meron. Yung mga hindi pa member. Alam nyo, nakatotoo to eh. Sinabi ko to doon sa Batangas. Sabi ko, taas yung kamay ng mga hindi pa member. Walang tumaas. Sabi ko, yung hindi nagtaas, may putok. Walang ano dito, no? O yan, merong hindi pa member. Tama ba? Lahat na member o meron pa. Okay lang ba palakpakan natin yung mga hindi pa member? Okay? Kasi uuwi to sila ngayon na member na. Yan. Gusto niya ba yon? Okay. So ganito. Ito yung isa sa na-realize ko na sabi ko, hindi po pwede na manatili ako sa pagiging empleyado. Kasi po, nag-ahinti ako dati sa industrial supply. Right? Okay naman yung kitaan, may commission bukod sa sahod. Pero lumipat pa rin ako joyride kasi walang amo. Tama ba? Ngayon doon ko na-realize, kung kayo, sino ba yung mga ano na dito? Full-time na sa business. Full-time na, full-time. Yung mga part-timers sa business. Sino yung mga walang pakialam? Ha? Alright. So guys, no, na-realize ko, tatanungin ko kayo, kung ginawa nyo tong business na to part-time, kaya nyo bang mag-savings ng 10,000 every month? Kaya nyo mag-savings? Kayang-kaya. Right? So ngayon, titingnan natin kung kaya ba natin abutin yung pangarap natin kapag nagsisavings tayo ng 10,000 every month. Okay? So magkano to? Times natin sa 12. Magkano every year? 120,000. Malaki o malaki? Right? Sabi ng mentor ko, malaki yan. Kahiyan. Tama ba? Hello? So ito na ngayon. Since na ito yung savings natin, 120,000. Totoo bang makuha natin to? Ha?
Ngayon, simple computation lang. Tingnan nyo to. Sabihin natin, sa loob ng isang buwan, isang taon, ito yung savings mo. Alright? I-times din natin. Sabihin natin, 10 years ka na, nag-iipon. Magkano? Ha? 1.2 million. Yung savings mo. Tanong, brother, ilang taon ka na ngayon? 22. Pangalan, brother? Pangalan mo? Dumarabad. Ibang ano yun Sige. Alright. 22 na siya. Tama? Ngayon, nag-iipon siya ng 120,000 every year. Sa loob ng 10 taon, nakapag-ipon siya ng 1.2 million. Tama ba? Malaki na ho ba yun? Makuha na ba yung pangarap? Hindi pa. Ilang taon na siya? Plus 10 years. 32. Tama ba? Dahil 32 na siya at hindi niya pa nakuha yung pangarap, okay lang. Bata pa naman. Pwede pang ulitin. Tama ho ba? Hello? Alright. Okay lang pa dagdagan natin ng another 10 years? Pwede. So magkano na yan? 2.4 na yung savings niya. Malaki? Nakuha na ba yung pangarap? Hindi pa. Plus 10 years. Ilang taon na siya? 42. Kabahan ka na. Tama? Bakit? 2.4 pa lang 8 million yung pangarap bago makuha. Hello? Okay lang ba 10 years ulit na pag-iipon? Na 10,000. O sige, dagdagan natin. 10 years ulit. Right? So magkano savings niya? Meron na siyang savings na 3.6 million. Ang tanong, nakuha ba pangarap niya? Another 10 years to, i-plus natin ulit yung 10 years. Ilang taon na siya? 52. Agoy, may arthritis na to. Hello? May rayuma pa. Okay? Nakuha na ba pangarap niya? Nakapag-ipon siya ng 3.6? Hindi pa. Okay lang ba dagdagan natin? Another 10 years? Sugal na kung sugal? Isang beses lang mabuhay Itudo na natin. Tama ba? O sige, dagdagan natin ng 10 years ulit. Magkano? Meron na siyang savings na 4.8 million. Ang tanong, 4.8. Nakuha na yung 8 million na pangarap? Ilang taon na siya? 62. Tingnan nyo to Itong masakit. Nauna ka pang kinuha ni Lord kaysa sa makuha mo yung pangarap mo. Tama ba? 62 years old ka, hindi ka sigurado. Baka, tama ba? Yun yung reality. Mas maraming tao na kinuha na ni Lord kaysa sa makuha nila pangarap nila. Kaya kung ikaw, nasa edad ka na to, huwag ka nang pumunta dito. Alright? Huwag ka nang pumunta dito. Bakit? Pag pumunta ka pa dito, mag-iipon ka. Tama? Ibig sabihin, nag-iipon ka pang burial na lang. Totoo hindi? Yun yung reality. Sabihin natin, 62 ka na. Nakuha mo tong pangarap mo. Tama ba? Nakuha mo to. Okay? Pero, dual citizen ka na naman. Alam mo yung dual citizen? Yung Filipino citizen tapos senior citizen. May sasakyan ka. Drive. Ang labo naman. Alam mo yun? Hindi mo na ma-enjoy sasakyan mo Tama? May bahay ka. Ayun, ganun lang bahay. Hindi mo na na-enjoy. Hello? Mag-travel ka. Punta ka Boracay. Ano sabihin mo? Alam mo yun? Hindi na puri ni humabol sa'yo. Alam mo yung humabol sa'yo? Kung hindi plancha, aso. Bakit? Kulubot ka na Nag-guess niyo ako? Hello? Ngayon, alam na natin na hindi pala makuha yung pangarap. Kasi kung dadagdagan pa natin ng another 10 years ito, magkano? Sabihin natin na malupit ka talaga, mahal ka ni Lord 10 years, mag-iipon ka. Since na 62 ka na, sabihin natin, yung retirement fee mo, iniipon mo pa para sa pangarap. Right? O magkano na maging savings mo nito? Ha? Siguro mga 6 million na. Tama ba?
6 million. Kuha na pangarap mo? Ilang taon ka na? 72. Pambihira na to. Wala na, labo na talaga. Tama ba? So mga kapatid, dito, alam natin, paano na lang yung iba na nagsisavings ng 1,000 every month? Hello? Nagsisavings ka? Oo, magkano? 1,000. Okay na yung 1,000 kaysa wala. Tama ba? Oo nga naman. Pero, nag-iipon ka, pambili ng karayom. Tusok sa mata. Tama ba? So, ibig sabihin, kapag andito tayo, kapag na-empleyado tayo, guys, ito yung na-realize ko. Sabi ko, hindi ko pala pwedeng mag-empleyado. Gusto kong umasinso eh. Tama ba? So, dito natin nalaman na yung pagkuha ng pangarap, dapat nagninegosyo. Tama ba? So, ang tanong, pasok tayo sa negosyo. Tama ba? Ano yung dahilan nyo kanina? Walang pira. Tama? Walang pira. So guys, alam nyo ba na, oo, totoo, naniniwala talaga ako na wala kayong pira. Halata naman eh. Joke lang ho. Naniniwala ako na wala to sa'yo ngayon. Bakit? Sino lang ba sa inyo dito yung pinanganak na may bit-bit na barya nung isinilang? Alright? Wala, di ba? Oh, ibig sabihin, ito guys, naniniwala ako na mayroon kayong idea. Wala man kayong pira, pero mayroon kayong idea. Gusto niyo turuan ko kayo? Ito na. Pwede niyo itong gawin, ginawa ko. Pag uwi niyo ngayon, sumakay kayo ng bus. Sakay kayo ng bus. Alright? Sa litrang B, bingo. Yan, magbinta. Kung ano yung pwede niyong maibinta, ibinta niyo na. Alright? Oo, may kwento ako nito, pero sobrang haba na. Hindi na natin ano. Ito yung ginawa ko guys. Umutang, nagsanla. Alright? At alam nyo, maganda. Yan yung itsura ko noon. Sa ginawa ko yun, nakasimula ko dito, ito yung kinita ko. From January to August, from August 1 to August 11, kulang-kulang 1 million. Pag i-encode ko yung Max Victos, 1 million na talaga kinita ko. Sabihin natin na 7 months. Okay? 971,476. Kapag i-round up natin yan, nagre-range siya ng 138,782 every month na kinikita. Pwede na? Alright? So, saan ang galing yan? Yung itsura na yan, walang pira. Pinangutang yung pinanimula. Kaya kung gusto nyo magsimula, meron kayong paraan. Okay lang na walang pira, pero meron kayong paraan para makahanap ng pira para makasimula. Kasi isa lang ang sigurado ako. Pag gagawin nyo tong negosyo na to, ikaw na nakaupo dyan. Ikaw na naman yung next na magkwento ng success story mo dito sa AGJ. Thank you so much guys. This is Young Mentor, Dindo Pable.